So yung topic ko po ngayong umaga, yung title po niya is The Cycle of Victory. Sino po dito naniniwala ka na meron talagang cycle ng katagumpayan? Ha? Yung season, meron siyang cycle. Kailan po ba? Yung pag-aaral, meron siyang cycle. Yung season, at yung mga farmers, alam nila yung season kung kailan sila magtatanim. At alam din nila kung kailan yung season ng pag-aani. Kasi kapag hindi nila nade-determine kung anong season yun, kung anong cycle na sila, maiiwanan sila. Amen? Ganon din sa pag-aaral, may cycle lagi. Kaya pansinin nyo, laging merong nag-graduate, laging, yearly yun, no? Yearly, laging merong nagiging abogado, yearly, merong nagiging nurse. Bakit? Cycle kasi siya. Now, sa atin, meron tayong cycle of victory. Sabi mo sa katabi mo, nararamdaman mo na ba yung cycle of victory? Ha? Alam niyo po ba, yung taong nakakaramdam ng cycle of victory, excited sila lagi doon sa cycle na yun. Why? Tignan niyo itong mabuti. In every cycle, so sige pa, next slide na lang. Sabi dito, in every cycle, heroes are, ano sabi dyan? Born. Sa bawat cycle daw, bakit tayo na-excite? Kasi may mga ipinapanganak na mga bayani. Hindi excited. Sabi mo nga sa katabi mo, malapit ka na. Amen? Pag hindi excited yan, malapit ka na. In every cycle, heroes are born. Sa bawat cycle na ginagawa natin sa church, may mga isinisilang ng mga heroes. Amen po ba? Sabi po dito, in our church, we also have a cycle. Yung cycle po natin sa church, ito po yung tinatawag natin cycle of victory or soul harvest. Sino dito nakakaramdam ka na ang church natin ngayon ay nakaset up na siya sa mode of harvest? Ay, parang libidan lang yung nakakakunin. Ulitin ko. Sino dito nakakaramdam ka na yung ating church ay nasa mode of harvest? Amen! Excited. Excited nga ba talaga kayo? Kasi kapag hindi mo naramdaman yung excitement, ibig sabihin, wala kang tinanim doon sa nakaraang cycle. Or wala kang inaasahan na meron kang i-harvest this cycle. It is very important for us na malaman natin yung cycle. Why? Sabi dito, bakit natin kailangan malaman? No? Dapat natin bantayan ang cycle na ito dahil kapag nalampasan ka ng cycle na ito, mag-aantay ka na naman ng next cycle. Kaya, mapapansin mo tayo dito sa church, lagi tayong merong cycle of winning and victory. Lagi tayong merong cycle of harvest. Meron tayong laging nilalaan na cycle. Bakit? Hindi dapat maputol yun. Meron na ba kayong nakita? Okay, yung ating eskwelahan ngayon, wala muna tayong ipapag-graduate. Sabay-sabay na lang yung mga nag-first year. Walang ganon. Yearly, laging merong nare-raise up na mga abogado. Tama ba? Yearly, laging may nare-raise up na mga doctors, nurse. Bakit hindi pwedeng maputol yung cycle na yun? At maging sa church natin, hindi pwedeng maputol yung cycle na yun. Sabi dito, be sensitive in the move of the Holy Spirit. Kapag nalampasan mo ang cycle na ito, hindi ka nagiging sensitive sa galaw ng Holy Spirit, maiiwan ka. Hindi mo ma-enjoy yung cycle na ito. Salamat po sa mga utak, Einstein.
buti na lang si Ate Inday, may utak Einstein. Yun bang napipick up na kaagad ka? Amen mo ba? Amen ba mga utak Einstein? Praise God. Buti pa daw yung pares may utak. Di lahat po tayo may utak. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, alam kong medyo nararamdaman mo na rin. Ha? Pero sabi mo sa kanya, mas lalo mong damdamin ngayon. Amen? Ramdamin ngayon. Amen? Praise the Lord. We need to be aware or be sensitive in the work of the Holy Spirit. Yung Holy Spirit, lagi siyang naghahanap ng mga taong handa. Yung Holy Spirit, lagi siyang nag-aantay ng mga pwede niyang gamitin. Bakit? Kasi hindi dapat maputol yung cycle of victory. Dapat laging nare-raise up. Dapat laging merong nare-raise up ng mga panibagong heroes. Remember, nasa series tayo ng heroes ngayon? Amen. Dapat ikaw, part ka na ng mga heroes. Amen? Sino dito may pinag-pray na prayer for 3? Ha? Sabi mo sa katabi pala, parehas pala tayong heroes. Ha? Yung mga heroes excited lagi sa victory. Amen? Praise the Lord. Sabi po dito sa ikalawang hari, no? 2 Kings chapter 2. Sabi po diyan, nang malapit nang iakyat ng Panginoon si Elias sa langit, sa pamamagitan ng isang ipo-ipo, sina Elias at Eliseo ay magkasamang umalis mula sa Gilgal. Sinabi ni Elias kay Eliseo, maghantay ka rito, sa verse 2. Sinugo ako ng Panginoon hanggang sa Bethel. Ngunit sinabi ni Eliseo, habang buhay ang Panginoon, at habang ika'y nabubuhay, hindi kita iiwan. Kaya pumunta sila sa Bethel. Alam niyo po, pag binasa niyo po yung mga susunod na verse dyan, sabi doon ni Eliseo, kumuha siya ng balabal at hinampas niya yung tubig at nakati. Now, alam ni Elisha na matatapos na yung cycle ni Elijah. Hello? Inaabangan ni Elisha. Ito, hindi lang siya yung nakakaalam na matatapos na yung cycle ni Elijah. Sino dito nakakaalala ng mga matitinding ginawa ni Elijah? Ako lang nakakailan lang yung nakakaalam. Isipin mo, si Elijah lang naman yung pumapatay ng mga propeta ni Baal. So nakita ni Elisha, nasaksihan ni Elisha yung mga sabi niya, matatapos na ang cycle ni Elijah, hindi pwedeng walang papalit na hirap. Inabangan ni Elijah. Sabi ni Elijah, sige, diyan ka na lang. Alam niyo, marami sa atin hindi sensitive. Alam mo yun? Sige, diyan ka na lang muna, mag-pray. Diyan ka na lang muna. Bahala ka, mag-Netflix ka muna dyan. Ha? Marami sa atin hindi sensitive sa work ng Holy Spirit. Si Elisha, nung makita niya, nung naramdaman niya na hindi pwedeng wala akong makuha sa taong ito. Now, jump tayo sa verse 9. Nang sila'y makatawid, sinabi ni Elias kay Eliseo, hingin mo kung ano ang gagawin ko sa iyo bago ako kunin sa iyo. At sinabi ni Eliseo, hayaan mo mapasa akin ang dobleng bahagi ng iyong espiritu. And then verse 10, siya ay tumugon, ang hinihingi mo ay isang mahirap na bagay. Gayon may kung makita mo akong habang ako'y kinukuha sa iyo, iyon ay ipagkakaloob sa iyo. Ngunit, kung hindi mo ako makikita, iyon ay hindi mangyayari. Si Elisha, alam niya na kapag si Elijah ay kinuha na ng Diyos, wala nang makakakuha ng anointing.
He is very patiently waiting the time. Bakit meron siyang gustong makuha? Ang taong may gustong makuha, nag-aabang. Hello? Ano yung gusto mong ma-harvest this coming cycle? Sino dito yung gusto mong, Lord, gusto kong makuha? Lord God, yung pinag-prayer, yung prayer for trigo, gusto ko, Panginoon, ma-harvest ito. Now, anong klaseng pag-aabang yung ginagawa mo? Hello? Sino dito nag-aabang ka lagi ng live natin every night? Ha? Yung taong may gustong makuha sa Diyos, laging nag-aabang sa presensya ng Diyos. Hello? Sabi ni Elijah, gusto ko yung double portion ng anointing mo, Elijah. Sabi ng hirap ata ng hinihingi mo. Sabi niya, hindi pwede. Dapat gusto ko mas matindi ako. Alam, sino ito naniniwala na dapat nagdodoble yung tindi ng anointing kapag ito'y naipapasa? Kaya pansinin mo yung mga life group mo, kapag fresh yung anointing, fresh yung word na nare-receive nila mula sa'yo, nagdodoble yung kanilang eagerness sa Panginoon. Hello! Sabi ni Elisha, hindi pwedeng hindi double portion. At alam niyo, nasaksihan ni Elisha, yung bumaba, yung balabal, pagkakuha niya, he received the double portion of anointing. Yung taong nag-aabang sa presence ng Lord, sila yung mga taong nakaka-receive ng matinding presence ng Lord. Sinong naniniwala na hindi mo kaya mag-work sa buhay mo pag wala ang presence ng Lord? Maaaring kapag ikaw ay by your own, by human strength lang, maaaring mayroong pagkilos pero mapapagod ka. Pero kapag ang presensya ng Lord ay nasa sa iyo, alam mong pagod ka pero pinapalakas ka ng Diyos. Amen? Kaya alam mo yung mga life group leader dito, mga life guides, alam mo na sila ay nasa cycle of victory na. Bakit? Kahit alam mo pagod yung mga yan, patuloy pa rin sila nasa life group. Hindi pwedeng maputol ang cycle. Dapat may ma-raise out ng mga heroes. Amen? Next, dito po sa Luke chapter 10, ito po yung Luke chapter 10 verse 1. This was the first sending of the disciples. Ito po yung kung saan unang sinend ni Jesus yung mga disciples. Basahin po natin. After this Lord appointed 72, others are sent them 2 by 2 ahead of him to every town and place where he was about to go. Verse 2. He told them, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out the workers into harvest field. Verse 3, go, I am sending you out like lambs among wolves. Ito yung unang pag-send ni Jesus sa mga disciples, no? Itong 72 disciples. Tignan nyo to. Sabi ng Lord dyan, the harvest is plentiful. Ready na yung harvest. That is the cycle of victory. Ready na daw yung harvest. Ikaw na lang ang hindi pa ready. Wala talaga akong kausap. Ha? Ready na yung pinag-pray mo. I-follow up mo na lang. Hello? Ready na sila. Puntahan mo na lang. Now, look at this. Dito sa verse 3, go! I am sending you out like lambs among wolves. Sino dito? Merong takot nung nakita mo yan. Sino dito matutuwa ka kapag ka isi-send ka sa mga wolves? Ha?
Para ko daw, sabi ni Jesus, kayo, ipapadala ko kayo sa field. Mag-harvest kayo. Pero yung mga makakasalubong nyo, mga worms, palagay ko, hindi ka matutuwa. But look at this. Sa verse 17, tignan nyo to. The 72 return. Sabi mo sa katabi mo, kumpleto. The 72 returned with, ano sabi dyan? Joy. And said, Lord, even the demons submit to us in your name. Look at this. Sabi ni Jesus, ipapadala ko kayo doon sa field. Pero yung mga makakasalubong, yung mga mukhang lobo. Sabi ng 72, bumalik daw with joy. Why? Look at this. Sa verse 21, at that time, Jesus, full of joy through Holy Spirit. Kapag may Espiritu ng Diyos, may matinding pagkilos din ng Diyos. Amen. Ito yung minsan wala sa atin. Sumasabak tayo sa labanan na wala ang presensya ng Diyos. Alam niyo ba na si Moses, sabi niya, Lord, kung hindi mo lang din naman kami sasamahan, huwag na lang. Bakit minsan dito sa atin parang bigat na bigat ka? Okay, magkakasa tayo ng cycle of victory agad, 21 days, prayer for 3, and fasting. Parang bigat na naman. Pero tingnan niyo yung 72. The 72 return with joy. Alam niyo kung bakit may joy? Kasi may Spirit of God. Amen. Yes. Kapag walang Espiritu ng Diyos, talagang magkakaroon ka ng burden sa heart. Bakit natuwa si Jesus? Kasi merong muling harvest. Ano sabi dyan? They return with joy. Ibig sabihin, merong nakuha sa cycle of victory. Amen. Woo! Sabi ni Jesus, ito yung gusto ko. Sabi ni Jesus, ang pagkain ko ay hindi yung pagkain. Dahil ang pagkain ko ay kaluluwa. Nabubusog ang Panginoon sa tuwing merong bagong dumarating. But, bago mo mararanasan, bago natin maranasan yung harvest, dapat punong-puno ka muna ng Espiritu ng Diyos. Hello! At that time, Jesus, full of joy through the Holy Spirit. Wala naman sigurong robot sa atin. Amen? Nakakaramdam tayo ng pagod, nakakaramdam tayo ng matinding panghihina. Pero, alam mo sa loob mo, meron ka joy. Bakit? The Holy Spirit is working with you. Yes. Amen po ba? Amen. Sige po, palagpakan natin ang Panginoon. In Acts chapter 1, verse 4, Gawa chapter 1, verse 4, sabi dito, isang araw noon, habang kumakain sila kasama ni Jesus, sinabi niya, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo ang banal na Espiritu na ipinangako ng Diyos Ama. Sinabi ko ito noon sa inyo. Look at this. Sa unang cycle ng victory, si Jesus ang nandoon. Hello? Nakuha nyo? Sa Luke chapter 10. Sa unang cycle, si Jesus yung nandoon. Siya yung nag-send. Grabe yung harvest. Tuwang-tuwa yung mga disciples. Wow! But at this time, meron na namang sinabi si Jesus. Sabi niya, huwag mo na kayong umalis sa Jerusalem. Sabi niya dyan, huwag mo na kayong umalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo ang banal na Espiritu na ipinangako ng Diyos Ama. Sinabi ko ito noon sa inyo. Why?
Because Jesus is preparing His disciples for the next cycle of victory. Hello? Gustong i-assure ni Jesus, huwag kang aalis sa lugar na yan hanggat hindi ka puno ng banal na Espiritu Santo. Nagigets niya? Why? Dahil hindi tayo pwedeng mag-conclude na yung first victory natin ay magiging same as sa pangalawang cycle natin. Dahil yung anointing, listen to this, dahil yung anointing na binuhos ng Diyos sa iyo dito ay para yan sa cycle na yan. Ulitin ko, yung anointing na binuhos sa iyo ng Diyos dyan, para lang yan sa cycle na yan, at intended yan para ubusin sa cycle na yan. Kaya kapag hindi ka filled dito sa pangalawang cycle ng Espiritu ng Diyos, hindi ka puno, hindi mo inaabangan yung pagkilos ng Lord, walang mangyayari sa cycle na ito. Kaya sabi ni Jesus, antayin nyo yung Holy Spirit sa Jerusalem. Look at this. Sa verse 2, sabi niya, marami ng... Paki-next na lang yung slide. Sabi niya, sa verse 2, 1 hanggang 5, sabi niya dito, pagdating ng araw ng pista na tinatawag na Pentecostes, nagtipon ang lahat ng mananampalataya sa isang bahay. Habang nagtitipon sila, bigla na lang silang nakarinig ng ugong na mula sa langit na katulad ng malakas na hangin at puro ugong na lang ang kanilang narinig sa bahay at kanilang pinagtitipunan. Pagkatapos, may nakita silang mga ningas ng apoy na parang dila na kumakalat at dumadapos sa bawat isa sa kanila. Verse 4, napuspos silang lahat ng banal na Espiritu at nakapagsalita ng iba't ibang wika na hindi nila natutunan. Ang banal na Espiritu ang siyang nagbigay sa kanila ng kakayanang makapagsalita ng gano'n. Look at this. Sabi ni Jesus doon sa verse 1, antayin nyo. Matyagan nyo ang pagkilos ng Holy Spirit. Huwag nyong hayaan, nalampasan kayo ng Holy Spirit sa cycle na yan. Bantayan nyo. Alam nyo, naalala ko yung sinabi ng mentor ko, isa sa mga mentor ko si Bishop Alan, sabi niya, Pastor, huwag mong hayaan na hindi, na malampasan ka o malampasan kayo yung cycle na yan, no, ng pagkilos ng Holy Spirit. Dahil kapag ka nalampasan ka niyan, mag-aantay ka na naman ng panibagong cycle. Kaya sabi ni Jesus sa mga disciples niya, wait patiently. Antayin niyo. Now, anong ginawa nila sa chapter 2? They gather together. Alam niyo, may matinding pagkilos ang banal na Espiritu Santo kung saan mayroong pagtitipon. Kaya huwag kang humiwalay sa life group mo. Kung wala ka pang life group, sumama ka sa life. Bakit? Hindi ka makaka-experience ng pagkilos ng Holy Spirit kapag hindi ka kasamang ng kapag. Sino dito nakakaramdam ka itong 21 days, itong cycle na ito? Ito yung cycle ng victory natin. Na mayroong matinding gagawin ang Diyos. Na may matinding harvest ang Lord. Ha? Sino dito nakakaramdam? Parang iba lang, hindi excited ang lahat. Sabi dito, nung napuspos sila ng banal na Espiritu Santo, nakapagsalita daw sila ng ibang wika, ang ganda na naging resulta niyan. Sa verse 4-1, tignan nyo to. Nung napuspos sila ng banal na Espiritu Santo, look at this, sa verse 4-1. Next slide po. Meron ba dyan? Basahin ko na lang dito.
Acts chapter 2 verse 41, tignan nyo to. Marami ang naniwala sa kanyang mensahe at nagpabautismo agad. Agad sila, ng araw na iyon, mga 3,000 tao ang nadagdag sa mga mananampalataya. Look at this. Kapag ang isang tao ay puspos ng Holy Spirit, ang banal na Espiritu Santo ng Diyos, nasa kanya yung presence of God, nakakagawa siya ng mga bagay na matitindi sa buhay niya. Doon sa sa Luke chapter 10, may result doon. At maaaring kasama si Peter doon. Maaaring kasama siya sa 72 na nakaranas ng joy. Pero ibang Peter yung nandito sa Acts chapter 2. Bakit? Yung anointing kasi fresh. Woohoo! Yung anointing kasi napakasarap sa time na ito. Kapag fresh ang anointing, fresh din yung malalasahan sa loob. Alam mo po, kaya nga huwag tayong mag-stay sa past victory natin. Bakit? Yung past victory natin na yun, para yung doon. Maraming tao, alam nyo, noon na lang. What's the new? Alam mo, kung di dahil sa taong ganito, sa taong ganyan, hindi daw nakakilala kay Lord. Kamusta ka ngayon? Kasi si Peter, nakaranas din siya ng mga pangit na pangyayari. But, sabi ng Lord, stay here. Noong napuno sila ng Espiritu ng Diyos. Look at this, Peter. Si Peter, nakapag-win, nakapagdala sa Panginoon ng maraming kaluluwa. And that cycle, yan yung cycle ni Peter. Ngayon meron tayong cycle, 21 days prayer. Sabi ko nga sa inyo, bawat cycle may nare-raise up na heroes. Si Peter naging heroes. Hindi siya naging heroes kasi nakipaglaban siya sa mga kung sino-sino mga demonyo. Naging hero siya kasi meron siya na ikalang mga kaluluwa sa Panginoon. Amen po ba? How to determine the cycle of victory? Paano natin ma-determine na nasa cycle tayo ng victory? Look at this. Number 1, observe. Sino dito observant ka? Kanina pagpasok mo, anong naramdaman mo? Sabi dyan, observe what is happening in the church. Ba't kaya parang iba yung lagkit ng praise and worship kanina? Iba yung kapal na presensya ng Diyos. Parang ako lang yung nakakaranas ng kakaibang presensya ng Diyos. Ba't kaya parang iba yung dating ng tugtugan? Parehas lang naman. Pero bakit kaya iba? How to determine? Observe. Si Elisha, nagmatsyag, nagbantay, at hindi umalis. Sabi niya, malapit nang matapos yung cycle ni Elijah. Hindi pwedeng hindi ko makuha yung double portion. Yes. Amen. Ang taong nagmamatsyag, laging nakaka-receive. Amen? Yung taong nag-o-observe, sila yung mga nakakapansin ng mga matitinding pangyayari. Kaya kagabi, pansin nyo, yung prayer ni Pastoral Angilin. Iba yung dating no? Alam ko naman kung paano mag-pray si Pastoral Angilin. Pero alam mo, kapag nasa cycle ka na ng victory, nag-iiba talaga, may something. Iba yung presence na mararamdaman mo. Kapag hindi pa sinamahan ng presensya ng Diyos yan, walang dating kahit gaano ka pa kagaling manalangin. Dahil nakaset tayo ngayon sa mode of harvest, iba talaga.
Iba talaga yung ma-observe mo. Pansinin mo, nagiging intimate yung relationship natin ngayon sa Panginoon. Ganun mo ba? Iba yung palo ng presensya ng Diyos kapag nasa cycle na tayo ng victory. Amen? Sige, bibilisan ko lang para tuloy-tuloy tayo. Pangalawa, how to determine the cycle of victory? When there is preparation. Going. Sino dito kasama ka sa naghahanda? Alam na alam mo kapag ka merong mangyayari. Halimbawa, alam na alam mo kung may birthday. Uy, naghahanda kayo ah. May birthday. Alam na alam mo rin na ang church ay nasa cycle of victory. Naghahanda. Sino dito naghahanda ka? Look at this. Alam na alam mo nasa intense prayer tayo. May mga nagpipray ba ba? Pansinin niyo, kapag nasa cycle of victory, nag-iiba pati panalangin. Nag-iiba yung lifestyle. Bakit natututo tayo ngayon ng fasting? Amen po ba? Kinoconsecrate natin yung ating sarili sa mundo. Pwede bang sabihin sa katabi mo, kasama ka ba? Ha? Nagiging intense, nagiging matindi. No? Eh, sabi ko, bless na bless ako kagabi. May iba talaga yan. Talagang zinungin ko pa yung cellphone ko eh. Amen? Nagiging intense kasi kapag ramdam mo na nasa presence ka na, nasa cycle ka na. Para bang itong mga disciples, wow! Nung naramdaman nila, eto na ang pagkilos, bumabagyo na, tumintindi na yung presence. Grabe, si Peter, isang preaching pa lang, 3,000 kaagad yung naligtas. Sa atin, ang ginagawa kasi natin, nag-preach muna tayo, bago tayo nanalangin, bago nagkaroon ng preparation. Mali po. Kaya nga tayo may 21 days preparation, prayer and fasting. Paghahanda. Sino dito aware ka na may 21 days prayer for 3 and fasting? Amen. Ha? Ibig sabihin may pinaghahandaan ka. Amen. Ang taong naghahanda, laging meron siyang mapapala. Amen? Lastly, alam na alam mo na kapag nasa cycle of victory ang isang church, merong renewal of anointing. Pastor, why we need anointing? Because a Christian without anointing, he can do it. Ang isang Kristiyano na walang anointing, wala siyang magagawa. Sabi dito, Peter became more effective when he renewed his anointing in the Lord. Nung nasend sila nung 72, nung sinend ni Jesus yung 72, kasama si Peter doon. Pero marahil, hindi ganun katindi ang harvest. Pero meron. Hello? Pero meron. Pero kapag nagkaroon ng renewal of anointing, nagkaroon ng fresh anointing, yung apoy, yung passion, yung compassion na meron ka, nag-uumpisang sumindig. Now, sa oras na ito, kamusta yung lagayan ng anointing sa buhay? Kapag ready ka, ready ka ng Diyos. Hello? This cycle of victory, nais ng Panginoon na muli kang siglan. Bakit? Hindi tayo pwedeng manatili sa past victory natin. Past victory. Dapat itong
yung victory natin na inaasar, recycle. Dapat ma-renew yung ating anointing. Dapat ma-renew yung ating relationship sa Panginoon. Dapat mas maging intimate pa tayo. Dapat mas maging matindi pa tayo. Mas malaking kakaharapin, dapat mas matinding panalangin. Hindi po biro yung kakaharapin natin ngayon. Hindi po biro yung pinag-pray natin ngayon. Ang laki ng budget na kailangan doon. Kung gaano kalaki ang budget na kailangan, dapat mas matinding prayer dapat na ating gagawin. At para magtagumpay tayo, kailangan ma-renew yung anointing. Dapat walang maiwan dyan. Yung past victory mo, sabi ng Book of Isaiah, forget the former things. Do not dwell on the past. See, sabi ng Panginoon, meron na akong ginagawa. Kaya yung iba, alam mo dati, wala na silang maikwentong bago kasi nag-stay lang sila doon sa past victory. Hindi kasi naka-renew. This very moment, magre-renew tayo sa Panginoon. Sino dito nararamdaman mo yung pag-ikot ng Holy Spirit? He is looking some people who are ready to be filled with the Spirit. Do you feel it? Do you feel it? Do you feel that presence? He's looking someone. Pakisave niya yung last line natin. Sabi dito, God is ready to pour out His anointing. All you need to do is to open your heart and be ready. God is ready. All you need to do is to open your heart. Forget those past victories. Tapos na ang Lord dun sa anointing na yun. He is ready for the new anointing. The Holy Spirit is ready for the new anointing. Kung paano ginawa ng Holy Spirit kay Peter, maaari din yung kung mangyari sa atin sa oras na. I know that some of you, bigat na bigat ka sa buhay. Kaya lang naman wala ng joy sa atin kasi wala ng presence ng Lord sa atin. Pero yung 72, sabi, sisay ko kayo sa mga wolves. Yung mga asal wolves, no? But they are filled with joy. Bakit? The presence of God. Yung presensya ng Espiritu Santo ng Diyos ay nasa kanila. Kaya ka na nakakaranas ng pagod sa life group kasi wala nang anointing, ubos na. Yes. Kaya wala nang fire kasi wala nang oil na nagsisindi. Kahit meron kang passion, kung wala namang nabubuhos ng fuel, mamamatay talaga yan. Yes. Ang kotse, sino dito may kotse? Di ba? Hindi mo pa mararamdaman kaagad na wala ka ng oil. Pero merong warning, nagbiblink. Pag nagbiblink yan, hindi naman agad-agad nag-i-stop. Pero may warning. Paubos na ang oil. Anong gagawin mo? Pwede pa yan, tumatakbo pa naman ang life group. Aantayin mo pa bang huminto? Aantayin mo pa bang mamatay ang life group mo? Aantayin mo pa bang mamatay mismo ikaw yung personal relationship mo sa Panginoon? Kaya minsan hindi ka excited 21 days prayer. Busy sa pag-aaral, pastor, busy sa projects. Nagiging huli na si Lord. Bakit? Sa totoo lang, hindi naman problema ang projects, hindi naman problema ang school. Ang problema, wala ka na kasi fuel. Hindi naman talaga problema ang trabaho. Ang problema, wala na kasi nagsusustain ng fire. Oh, and feel the presence of God in His presence. Ang problema, wala nang drive
yung ating ministry kasi nga wala ng fire, wala ng oil. Kapatid, baka mamaya nag-blink ka na. Hindi mo lang halata na wala ng fuel kasi umaandar ka pa. Pero kapag naubos talaga yung reserve, na-reserve pa talaga eh. Pag yung reserve na ubos, magputulak ka talaga. Kahit gaano pa kaganda yung sasakyan mo, pag wala kang fuel, walang kwenta. Kahit gaano pa kaganda yung buhay mo, pag wala ang presensya ng Diyos, walang kwenta. Kahit gaano pa kaganda yung resulta ng karir mo, kung wala naman ang presensya ng Diyos doon, walang kwenta. Kahit gaano pa ang marating mo sa buhay, kung wala naman, hindi mo naman kasama ang presensya ng Diyos, wala pa rin kwenta. We need to renew our anointing. We need to renew to the Lord. Kailangan natin magpa-renew. Amen? Yung license mo kapag yan ay na-expire na, hindi mo pwedeng gamitin yan. Bakit? Hindi mo pwedeng sabihin, ginamit ko naman ito last 2020 Noon yun, para kasi yun doon. Kailangan mo mag-renew ngayon para sa taon na ito. We need to renew our anointing. Baka mamaya ubos na yan. Kahit gaano prayer mo, kahit gaano. Si Peter, nag-preach lang ng konti 3,000 kagad. Bakit? Fresh kasi. Alam niyo, minsan kaya na nagkakaroon ng dying sa ating life group. Listen to this. Pinapakain kasi natin sila ng panis. Hello! Anong klaseng panis, Pastor? Kasi lagi mo na lang kinikwenta yung dati. Alam mo dati, ganito. Alam mo dati, ganito. Panis na! They need you! They need you! Subukan mo panis yung lagi ipakain sa anak mo, mamamatay yan. Subukan mo yung gatas lang, ipainom mo sa anak mo, mamamatay yan. Kaya nga kailangan natin magpa-renew sa Lord. Hindi tayo magtatagumpay cycle kapag tayo ay walang oil, kapag tayo ay walang anointing ng Panginoon. Kapag by yourself lang, hindi ka magtatagumpay. Sit yung ready sa umaga. Pastor, sa totoo lang, niraraos ko na lang talaga yung life group. Kasi nga para may pang-picture. Kahit sa picture, mararamdaman mo wala ng oil. Kahit sa picture, mararamdaman mo walang anointing. Woohoo! Amen? Grabe, halos maputol na yung ugat ng worship leader. Parang walang dapat sa iyo yung praise and worship. Hindi dahil sa walang anointing ang praise and worship, wala na kasi spark sa iyo. Bakit noong unang encounter mo sa Panginoon, fresh yung anointing mo? Kunting kalabit na yung gitara. Oh Lord, I feel you, Lord. Kasi punong-puno ka pa ng anointing. Punong-puno ka pa ng fuel. Kaya lang akala mo hindi na uubos. Yung fuel na yun, ended yun para sa panahon yun. Ang fuel na kailangan natin ngayon ay para sa panibagong cycle of victory. Amen? Pastor, bakit kailangan pa natin ng bagong cycle of victory? Kailangan natin mag-raise up ng mga panibagong heroes. Hindi pwedeng matigil ang ministry. Sabi ni Elijah, hindi pwedeng matigil ang ministry ni Elijah. Elijah, I need a double portion of anointing. Hindi naman sinabi ni Elijah, turuan mo kung paano magpagaling, turuan mo kung paano magpalayas ng demonyo, maghati ng dagat, maghati ng tubig. Alam niyo kung anong hiniling niya? I need your double portion of anointing. Today, ask the Lord the double portion of anointing na tinanggap mo noon nung ikaw ay naka-encounter sa Lord. I want you to stand up. I want you to stand up. The Spirit of God is moving in
this place. The Spirit of God is looking for someone who are ready. Yung bukas yung puso. Yun bang uhaw? Lord, fill me again. Panginoon, puluin mo ako, Lord. Lord, ba't hindi yung kinakaharap namin ngayon sa church at sa aking personal life? Kapag walang anointing, hindi ka magsusurvive. Don't let your spirit die. The only thing that make your spirit alive is the anointing that came from the Lord. Huwag mong hayaang lagpasan ka ng Espiritu ng Diyos. Ano yung sabi nung una? Observe. Sabi ng Lord, observe. Sabi ng point natin, observe. Matyagan mo yung presence ng Lord sa umagang ito. Saan ka presensya ng Lord? Lord, Lord. Be observant. Observe mo na saan ka na ngayon. Bakit dati konting gawain ka? Gaano pa kabisi nandoon ka? Walang makakapigil sa'yo. Bakit ngayon parang ang layo-layo mo na? Yung nandito ka nga sa loob, pero ang layo naman ng ano mo. Ano mo? Wala ka ng anointing. Kailangan mo na ng anointing ng Lord. Dahil kahit kaming mga pastor, kailangan namin mag-renew ng anointing sa Diyos. Hindi ikaw lang nakakaranas niyan. We need the fresh anointing of the Lord. Why? Kapag wala kasi ang presensya ng Diyos, para lang kaming patingaw dito na nagsasalita. Observe the presence of God. Observe the presence of the Lord. Observe the presence of the Lord. Oh, the presence of God is surrounding us. Do you feel it?